Noong March 30, 1971, anim na estudyante ng Mindanao State University ng Marawi ang sumakay sa Philippine Airlines sa Manila papuntang Davao. Pero makalipas ang ilang minuto sa himpapawid, biglang nagdeklara ng hijack ang anim na estudyante at inutos sa piloto na dalhin sa China ang eroplano. At matapos makapag-refuel sa Hong Kong, lumipad ito ulit at lumapag ang PAL jetliner sa Canton Bayona Airport ng People's Republic of China. Ito ang kwento ng pag-hijack sa Philippine Airlines jetliner noong 1971 sa kasagsagan ng Cold War, ang panahon na namamayagpag ang komunismo sa mundo na siyang dahilan sa pagpunta ng mga hijackers sa China, ang isa sa pinakamalaking komunistang bansa sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong March 30, 1971, anim na estudyante ng Mindanao State University ang nang-hijack ng eroplano ng Philippine Airlines. Isa sa mga anim na hijackers ay si Fructuoso Chua Jr. Gusto ng mga estudyante na dalhin ang eroplano sa People's Republic of China dahil gusto nilang malaman ng personal kung ano talaga ang pamumuhay ng mga tao sa ilalim ng komunistang bansa. Noong nagsimula ang pagka-interes ni Chua, ang isa sa mga estudyante sa mga prinsipyo ng komunismo nung siya ay nasa first year high school pa lamang. Sa kanyang mga bakanteng oras sa paaralan ay ginugugol niya sa library para magbasa at mag-research tungkol sa ideolohiya ng komunismo. Ayon kay Chua na kapag magbabasa ako tungkol sa Communist China or Communist Russia, gustong-gusto ko talagang pumunta sa mga lugar na ito para maobserbahan kung ano ba talaga ang pamamalakad ng kanilang gobyerno. Hanggang sa siya ay mag-college at kumuha ng kursong political science, pinanatili niya ang kanyang pagiging curious sa ideolohiyang komunismo hanggang sa makilala niya ang 5 pang estudyante na siyang magiging kanyang kaibigan na sa kalaunan ay makakasama niyang mang-hijack ng eroplano. Ayon kay Chua nang ikwento nito ang insidente na siya ay takot talagang sumakay ng eroplano at ang pag-hijack ay wala sa kanilang plano dahil ang plano ng magkakaibigan ay magrenta ng isang yate o magnakaw ng yate at dalhin ito sa China. Pero napakadelikado ng kanilang plano. Una, hindi naman nila kabisado ang nabigasyon at higit sa lahat ay baka mapunta sila sa ibang bansa o sa Vietnam na sa mga panahong yun ay merong digmaang nagaganap. Kaya wala silang choice kundi eroplano na lang ang kanilang sasakyan papuntang China dahil hindi naman ipinagbabawal ng China ang pumunta sa kanilang bansa. Sa katunayan, maraming mga bumibisita sa China, karamihan sa mga ito ay mga estudyante, mga intellectuals, mga journalists at mga turista para ma-experience ang kagandahan ng bansa at kung ano ang pamumuhay ng mga komunista. Naging mahirap lang sa mga Pilipino ang pumunta sa China sa mga panahong yun dahil nasa kasagsagan ito ng Cold War na kung saan ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika at walang diplomatic relations sa Communist China, habang ang United Nations naman ay ang Republic of China or Taiwan ang siyang kinukonsidera na siyang legitimate na gobyerno ng buong China at ayaw i-recognize ang People's Republic of China ni Mao Zedong. Pero kahit ganun pa man ay hindi ito naging hadlang kay Chua at ng kanyang mga kaibigan o ng 6 na estudyante ng MSU na magplano para puntahan ang bansa ni Mao Zedong.
Para maipatupad ang kanilang plano, nagsagawa ng film showing or palabas ng mga pelikula si Chua at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang campus para makalikom ng pera hanggang sa nakaipo ng mga ito ng saktong pera at sumakay ng barko papuntang Maynila at doon bumili sila ng 6 na tickets sa eroplano. Sa mga panahong yon ay hindi pag-anong mahigpit ang security sa mga airport kaya madaling naipuslit ng 6 na estudyante ang kanilang dalang mga baril na nabili nila sa kanilang naipon na pera na siyang gagamitin nila sa pang-hijack. Ayon pa kay Chua na ang kanilang pera ay sakto lang talaga para sa ticket ng eroplano kaya gutom na gutom silang lahat sa airport habang hinihintay ang kanilang flight. Sinabi ni Chua na sa mga panahong daw yun ay masasabi nilang magiging tagumpay talaga ang kanilang plano dahil kahit na gutom na sila ay hindi sila naubusan ng lakas ng loob na gawin ang kanilang plano. Pero kahit ganun pa man ay meron pa rin daw kaba at takot sa kanilang puso at higit sa lahat ay kung ano ang mangyayari pag nasa China na sila at kung tatanggapin ba sila ng mga Chino. Ayon kay Chua tungkol sa kanilang plano na kapag nasa loob na sila ng eroplano ay maghihintay sila ng 5 minuto matapos makalipad ang eroplano saka sila magdedeklara ng hijack. Nang makasakay na ang 6 na estudyante sa eroplano at nag-take off na ang jetliner sa airport, 5 minuto ang makalipas sa himpapawid, tumayo ang dalawa sa kanilang grupo at nagpunta sa cockpit nang bigla itong salubungin ng 2 stewardess na siyang nagdi-distribute ng snacks sa mga pasahero. Kaya napilitang magkunwari ang 2 estudyante na pupunta sa lavatory para hindi pagsuspetsahan ng mga stewardess. Tumakbo ang oras at mahigit 20 minutos matapos silang mag-take off nang naging busy na ang lahat ng pasahero sa pagkain ng mga snacks at hindi na napansin ang 2 estudyante saka ito pumasok sa cockpit ng eroplano. Matapos makapasok sa cockpit ng 2 estudyante, naramdaman ng lahat ng pasahero na biglang lumiko ang eroplano ng 180 degrees at isang flight attendant ang galing sa cockpit ang lumapit kay Chua na ayon kay Chua hindi niya daw makakalimutan ang pangalan nito na si Elizabeth at sinabi sa kanya na meron daw gustong kumausap kay Chua sa loob ng cockpit na siyang signal sa kanilang magdeklara na sa kanilang gagawin sa eroplano. Tumayo naman kagad si Chua kasama ang kanyang mga kaibigang estudyante at inilabas nila ang kanilang dalang mga armas, 38 revolver at sinabi sa 44 na pasahero ng eroplano na kinakailangan nilang lahat na maging kalmado at manatiling nakaupo sa kanilang mga upuan. Sabay pumasok si Chua sa cockpit ng eroplano para makipag-usap sa piloto na si Captain Misa. Pero ayon sa piloto na si Captain Misa kay Chua na hindi kakayanin ng eroplano ang flight papuntang China dahil kakapusin sila sa fuel at kinakailangan nilang mag-stop over sa Hong Kong para doon magpa-refuel na kung saan pwede na silang dumiretso sa mainland China. Pero kinakabahan si Chua na baka biglang paglapag nila sa Hong Kong ay aatakihin sila doon dahil sa mga panahong yon ang Hong Kong ay nasa ilalim ng kontrol ng Britanya. Pero dahil sa negosasyon ni Captain Misa na ginawa sa cockpit at sa Hong Kong, napagkasunduan nila na kinakailangan ang fuel truck lang ang lalapit sa eroplano paglalapag na ito sa Hong Kong Airport. Kapalit ng pagsunod ng mga Briton sa Hong Kong ay ibababa nila Chua ang 19 na pasahero para palayain sa karamihan sa mga ito ay mga bata at matatanda. Matapos makapag-refuel, lumipad ulit ang eroplano mula sa Hong Kong Airport. Alas 12 ng madaling araw, lumapag ang eroplano sa Canton, mainland China. Sinalubong naman kaagad ng Chinese Communist Government ng 6 na hijackers sa Guangzhou Baiyun International Airport at tinanong kung ano ang kanilang pakay sa Communist China.
Nagulat ang mga Tsino nang sabihin ni Chua at ng kanyang mga kasamahan na gusto nilang ma-experience ang pamumuhay sa China bilang isang komunistang bansa. Ayon kay Chua, nagtawanan daw ang mga Tsino nang i-translate ng kanilang sinabi at bumilib sa kanilang ginawa at katapangan para lang makarating sa China. Pinalipad naman kaagad ng mga Tsino pabalik sa Manila ang PAL jetliner na sinakyan ng 6 na estudyante kasama ang natitirang pasahero nito. Pero ang grupo ni Chua ay dinala ng mga Tsino sa isang hotel at doon binigyan ng napakaraming pagkain. Ayon kay Chua na sinabi ng translator sa kanila na kumain sila ng kumain pagkatapos ay kailangan nilang magpahinga dahil kinabukasan itutour silang lahat sa buong China at para ma-experience nila ang buhay ng bawat Tsino sa ilalim ng komunistang gobyerno. Kinaumagahan, pinasyal ng mga estudyante sa buong kanton ng Chinese government. Tumagal ang pagtuturo na ito sa buong China ng 1 taon at kalahati. Pagkatapos ay pina-experience naman sa kanila ang pagtatrabaho sa isang state farm sa probinsya ng Hainan at pinag-aral ang Chinese language sa hapon hanggang sa gabi. Ayon kay Chua, ang kanila daong trabaho sa State Farm ay mag-harvest ng mga peach. Ayon pa sa kanya na napakadisiplinado daw ng mga Chinong nagtatrabaho sa farm at matapos ma-integrate sa socialist way of living, pinapili ang 6 na estudyante kung anong field or skills ang gusto nilang ma-master or ma-develop. Pinili naman ni Chua magtrabaho sa electronics factory habang ang iba niyang kasamahan ay piniling mag-aaral ng medisina at ang iba ay engineering. Nagustuhan nila ang kanilang pamumuhay sa China pero sa kalaunan ay gusto ni Chua ang bumalik sa Pilipinas at isa sa kanilang mga kasama na si Glenn Rosario dahil namimiss nila ang kanilang pamilya at kung ano na ang nangyari sa Pilipinas. Ayon kay Chua na pinagbigyan naman sila ng Chinese government na bumalik sa Pilipinas at dahil sila ay mga illegal immigrant, hanggang sa Macau lang sila pwedeng ihatid ng mga Chino. Pero ang 4 na kasama nila ay ayaw nang bumalik sa Pilipinas at mas piniling manirahan sa Communist China. Matapos maihatid si Chua at Rosario ng mga Chino sa Macau, lumapit ang dalawa sa simbahan sa lugar para humingi ng tulong para makabalik sa Pilipinas na siyang pinagbigyan naman ng mga pare sa Macau. Nang dumating sa Manila, ang dalawa ay naresto kagad ito ng mga otoridad at ikinulong sa bikutan ng 4 na taon sa kasong robbery. Ayon kay Chua sa kanyang interview na tumatawa sa pangyayari na hindi naman daw sila nagnakaw ng kahit ano. Ayon pa sa kanya na hindi sila makonvekto sa anti-hijacking law dahil sa panahon na ginawa nila ang insidente wala pang batas tungkol dito. Nagkaroon na lang daw nito noong June 19, 1971, 2 buwan matapos ang kanilang pangha-hijack. Sa ngayon, si Chua ay matanda na at nangangalaga sa kanyang maliit na farm at palaging welcome sa kung sino man ang gustong magtanong sa kanya tungkol sa kanilang kakaibang experience noong dekada 70 na ayon sa kanya ay hindi niya daw makakalimutan kahit na alam naman niya mismong mali ang kanilang ginawa. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.